Welcome back to the program Power to Unite with Elvira. Part 2 na po ito ng ating magandang conversation with His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales, Archbishop Emeritus po ng Archdiocese of Manila. Alam ko po, sinusubaybayan po ninyo aming magandang conversation dito tungkol sa mga talinhaga ng gospel, no? That happens before. How many centuries na po itong Biblia na ito, pero bakit hanggang ngayon nagagamit natin at na-apply natin? Siya po ang subaybayan ninyo sa pag-uusap namin ulit with His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Welcome back again to the program. Part 2 na po ito ng ating magandang discussion tungkol sa parables of fig tree, no? Pero dito nakikita ko na God has shown to us He's being very compassionate, merciful, understanding, and giving us the chance, no? Okay. And He is a listening God. So merong karakter pinakita ang Diyos dito through the owners, di ba? Ano sa tingin mo dito, yung karakter ng caretaker, now, why did God give him a chance? I'll handle first what you said. May nakita ang Diyos doon sa caretaker. May nakita siya sa tao. Ang nakita niya, bagamat gusto niyang puksain na, the guy has something in his mind. Mayroon pa namang posibilidad. At ano yan? Magsisipag siya. Alam ng caretaker, bagamat sinabi ng may-ari, putulin niyan, may magagawa siya. Number 2, may sagot siya sa Panginoon. Nung sabihin niya, sayang lang naman. Yung salitang sayang, mga kapatid, yung sayang sa ating buhay. Anong nasasayang? Tubig. Ano nasayang? Trabaho? Ano nasasayang? Panahon? Mga kapatid, yan ang problema ngayon sa daigdig. Madaming sayang. Madaming natatampalasan. Kita ng Diyos na may-ari. Sayang lang. Kapatid, anong mga sayang sa buhay natin? Ay yung problema ng ekolohiya, ay maraming sayang. Maraming natatampalasan. Tubig na sasayang. Kahoy natatampalasan. Ilaw, hangin nasisira. At sabi pa nga, doon sa Catechism Catholic Church, meron doong dalawang numero. I just forgot the number. Look at the index sabi. Yung mga nasasayang, kalimitan natatampalasan gawa ng tao. Sinisira nila ang daigdig. Eto't lupa. Anong lupa? Sinisira. Pinupuputol ang mga kahoy. Ano lupa? Pati dagat. Ginagawang basurahan. Plastic. Linalamon ng mga balyan at mga isda. Patay ang mga isda. Nababarahan ang mga ilat at ilog. Naku! Hindi kayo marunong mamahay sa daigdig na ito. Yan ang sinabi doon. Sirain na natin. Mas tuloy sa isip ko yung sayang lang. Ay, sayang lamang. Sana ang daigdig na ito'y ibang tao nakatira. Eto naman ang nakaalaga. May iba hong paraan. Magsisipag ako. Gakanalang ko ito. Didiligaw ito. Papatabain ko ito. Aalagaan ko. This man knows. Hindi niya agad sasabing may solusyon, hindi niya kaya ako. Basta give me a chance. Pumayag ang may-ari. Ngayong mga kapanahon ito, pwede tayo makiusap sa Diyos. Salamat sa biyaya ng buhay,
Salamat sa biyaya ng hanap buhay. Salamat sa biyaya ng mundo, ng sandaigdigan. Salamat sa taba at yaman ng lupa, dagat, hangin. Salamat. May diferensya. Sabi ng may-ari, ay sinisira naman ninyo eh. Nasasayang. Natatampalasan. Iba na sanang mamuhay dito. Tayo muna ho. Sabi mo, ang Diyos napapakiusapan. Ito, nakikiusapin tao. Tayo mag-iusap sa Diyos ngayon. Kasamang isa't isa, babaguhin namin ang ugali namin. Hindi kami mananampalasan. Hindi sasayangin. Magsama-sama tayo. Hindi isang tao lamang gagawa ng kanal. Tayong lahat mag-aalaga sa iisang tahanang linikha ng Diyos kung saan tayo mamumuhay. Napakaraming mga dapat matutunan pa ng tao. Ha? Yan lamang basura. Kamakailan. Let's say, throw it back 30, 40 years ago. Ang basura, hindi problema. Throw it 40 years ago. May problema sa basura? Wala. Ay bakit nagkaganon? Ngayon, tuwing ulan, tambak ang basura. Naku, kapatid. Ha? Ang lansangan, ang kanal, ang mga sapa, tapunan ng basura. What's wrong? The earth, ang daigdig, ang namamahay sa daigdig. Why 40 years ago? Trust was never a problem. Ngayon, mga tao, walang tapon din, tapon doon. Nagbago ang ugali. Ha? Ito ang nangyayari ngayon. At least may isang tao doon, wag muna, please. Lord, not now. Allow me to do something. Tandaan nyo, hindi natapos ang istorya. Ngayon, ibalik natin sa sitwasyon ngayon. Okay, ngayon, ang buhay. Maraming nasasayang. At ang sabi mo nga sa catechesis ng Catechism of the Catholic Church, yung numero, makikita nyo sa index Integrity of Creation, ay makikita natin doon. Pag hindi inalagaan ng tao ang kalikasan, yaman ng daigdig, para bang ninanakawan natin ang susunod na henerasyon. Mga apo ninyo, apo ng inyong mga apo, ninanakawan nyo sapagkat hindi nila makikita ang magandang daigdig na inyong nakikita ngayon. Kayo, tayong sumisira. We are stealing from the next generation by the way we live. Ninanakawan nyo inyong mga anak. May magsasabi pang, wag ho muna. May magsasabi mo katulad nung nagkatrabaho yun, wag muna ho, Panginoon, not now. I will do something. Magkakasama-sama ba tayo? Mapipigilan ba natin pagtatapon ng mga basura? Mayroon bang solusyon dyan? Konting pagpigil sa sarili? Mayroon bang isang tulad tao ito? Tayo muna, babawasan ko ang aking pamumuno sa karsada, paghahari sa karsada, basura, tampalasan, pagkain hindi makakain, itatapon, imbes na ipamigay. Napakaraming sanang tumulad sa nag-iisang tao ito, pwedeng makiusap sa Panginoon Diyos. Tutuloy po natin ang ating magandang conversation sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. At alam ng Eminence, ang nagustuhan ko sa narinig ko sa Eminence, yung ninakawan mo
ang future ng next generation. Di ba ang sakit pakinggan? We are destroying their future without our knowing it. Kaya itong parable na ito, maraming pwede pag-isipan, maraming pwede natin sabihin na ginigising tayo. It's never too late because God is listening. God will give us a chance. Ang maganda dito, may pag-asa. Di ba, Eminence? Yung sinabi nga nung may-ari, sayang lang eh. Sayang salitang sayang. Di ba? What a loss. Sayang lang. Doon eh, hindi lang yung lugar, hindi lang yung lupa. No? Sayang lang. Biyaya yan eh. Nasasayang lang. Look, ayun ang sabi mo at tinapag-uusapan doon, madaming nasasayang dito sa ating buhay. Yun na lamang, halimbawa yun, maraming mabubuti pero hindi nagagamit sa tama. For example, sabi mo yung pagmumulat sa totoo, pagmumulat sa tama, pagmumulat sa magaling. This is slightly being lost. Why? Because parents have lost the skills of parenting. Hindi na marunong maging magulang. Hindi na maging marunong maging tatay. Hindi na marunong maging inay, mommy or daddy. Wala na yan. Bakit? I'm sorry for the answers of those young people. Walang panahon si mommy at si daddy para sa amin. Which is very true. Ha? Kalimitan? Ha? Dadating na yung bahay, gabi na. Aalis sa umaga, tulog pa ang mga bata. Ha? Kakain man, kasabay man, dali-dali, punta sa television. In other words, the art of conversation, the art of telling experiences, the art of sharing episodes in their daily life is completely lost or slowly being lost. Wala na. Yung bang the art of coming together, where the children would share their experiences in the school or the big ones in the work. Wala na po yan. May kwento mo lamang at makapag-comment si tatay at si mama na gano'n. Wala na. Dahan wala. At ang atin namang nasa social media, walang pinalalawak kundi yung mga palabas na ganyan. Hindi ko sabi masama, pero imbes na makatulong sa tama, sa magaling, sa banal, sa pagpapatibay na angkan, dahan-dahang nawawala. At nagiging imahe natin yung mga advanced daw, in quotation mark, countries and culture, kung saan wala na ang paggalang sa pamilya, wala na ang paggalang sa buhay, wala na ang paggalang sa magagaling, puro paninira ay pagmamagaling. All these things are slightly being lost. Kanya, anong mangyayari? Tayong sumisira sa daigdig, sa ating sarili. Tayong sumisira doon sa puno ng kahoy. Ang palibot ay ating linalason. The same thing with our life. Buhay natin, ugali, tampalasan, aksaya, lahat. All these are militating against our own security. Kanya, maganda ang talinhaga. May pag-asa. Nababasa ko kuminsan, baka daw ang buhay sa daigdig matapos. Hindi dahil sa nuclear war. It will be ecological. It will be, sabi, hindi nuclear tragedy, kung hindi ecological Armageddon. Nakakatakot, sabi ng mga scientists. Pag hindi napigilan ang takbo at pag-uugali ng sandaigdigan, you don't have to wait for the nuclear explosion or what. Ang mismong ecological, sasabog ito. Hindi dalahan ng mga bulkan, kundi malalason ang lahat. Ecological Armageddon ang tawag nila. Matutunaw ang mga yelo, tataas ang tubig. Maraming isla ang tubig, magugunaw. inumin, mawawala halos. Nakakatakot yung babala ng mga
scientists. No, don't be afraid of nuclear war or explosion. Be afraid of the ecological Armageddon. Hindi marunong mag-alaga. Por lo menos may isang taong ganito. Sabi, please, wag muna ngayon. Give me a chance. Nakikinig ang Panginoon Diyos. Anong masasabi natin sa Diyos ngayon? Give us a chance. Give us a chance. We don't even want to dig a canal. Give us a chance. We don't even water it. Give us a chance. We don't even take care of it. Iba ito kaysa usapan noong maggagawa at dos may-ari. At lalong iba ito sa usapan ni Abraham at ng Panginoon Diyos. For lo menos, there was at least sincerity, honesty, truth, genuine desire. Ngayon po, balik sa ating talinhaga. Mapagsasalita ba tayo katulad ng manggagawa? I will take care of it, really honestly. Anong nangyayari dito? Anong mga advertisement na nakita natin? Anong mga balita na lumakalat? Anong pamamalakad na nakikita natin? Nagkakaisa ba tayo? Upagandahan lamang ng itsura? Upagandahan ng salita? Pagandahan ng salita? Kung minsan ang salita hindi rin maganda, puro negatibo. I'll tell this, ang laki daw ng problema natin. Malaki nga ang problema natin, economic, sociological, cultural. And family. Lahat ng pamilya. Napakaraming problema natin. Itutuloy po natin aming magandang conversation with His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales sa pagbabalik po ng Power to Unite with Elvira. Eminence, nakikita po natin talaga dito, no, yung katagang sayang plays a very important role dito sa talinghaga ng fig tree. And then nakikita din natin na we are the cause of it. Tayo pa rin, nag-uumpisa sa atin, di ba? Nakita na natin sa panahon na ito, ang kalaban natin sinasabi advanced technology, siyensya, social media, ang dami na po dumadating sa buhay natin to make life easier. But instead of making life easier, ang kapalit nito, nasisira ang paligid, ang pamilya. So maraming factors ngayon na hindi natin nai-enjoy. And it takes government, society, church leaders, and lahat po, even family, they have to group together. They have really to work hard together to save before it's too late. At ang importante kasi dito, we are telling God, we are reaching out that give us a chance, we want to do something. Di ba, Eminence? Yun ang importante, maipakita lang may concern tayo, may magagawa tayo, but we need to pool our resources together. No, yun ang I think ang inaantay niya sa atin. Pero kung di pa rin tayo, deadma pa rin tayo, kanya-kanya pa rin tayo, expect the worst that will come. Di ba, Eminence? Oh, true. Yun ang, sa lahat na sila mo, totoo yun. At hari nawang maintindihan ng mga nakikinig ngayon at nakikinig pa, hindi sa ating pinag-usapan, sa aral din ng talinhaga. Sapagkat at por lo menos, makita natin na merong mga taong katulad ng magagawa na merong, sabi niya, give us a chance. Give us, at ang Diyos magbibigay ng gano'n. Pero sa mga ngayon, meron bang ilan na katulad ng tao na ito na pero we will try. At pinagsikapan niya, kanya at the end, walang katapusan no ending. We are supposed to give the ending. Maraming talinhaga. Ang buhay natin ang magbibigay ng closure sa talinhaga to the parable. Pero bayin natin yung tama, sino ang nagmamalasakit? Sino magsusumikap? Sino ang mamumuno? Sino ang sasama sa pamumuno?
Sino ang magtsatsaga ngayon? Dapat tayong lahat pamilya, gobyerno, parokya, relihiyon. Ay siya ngayon hindi magkasundo-sundo. Siraan na siraan. Okay. Pamilya, laban sa pamilya. Pinuno, laban sa pinuno. Pinuno, laban sa relihiyon. Lahat. Well, pagalingan, tatapos lahat ay sira. In other words, ito ba ang katulad ng magagawa? Give us a chance. Why will God give a chance to people who fight each other? Para pagmamalaki, nasupil ka. Paano mo sinupil? Binaraso mo o tinuruan mo? Paano pabait na yung anak? Ginaruti mo o binigyan ng halimbawa? Paano ng paganda ang iyong amahan? Pinagalitan mo, tinakot mo o binigyan mo ng inspirasyon? In other words, all these things will come in. Hindi natin nawawatasan at kanya dieta ang kinabukasan dito. Paano makikinig ang Panginoon Diyos sa iyo? Wala kang salita sa iyong anak, kundi paninira. Paano ka haharap sa Panginoon Diyos? Kung hindi kayo magkasama-sama, pamangkin mo, anak mo, manugang mo, lahat. Paano ka bibigyan ng Diyos sa paggawaan inaaway mo, pati namumuno? Paano ka gano'n? Elevate that to the highest. Gano'n. Wala kang masasabi kundi paninira. Sana nagkasama kayo ng biyanan mo. Sana nagkasama kayo, nakasama mo. Sana, ang naniniwala sa tunay na Diyos at ang namumuno ay nakakasama at hindi naninira. Sino bang walang sira? Sino bang walang kapintasan? Sino bang walang kasalanan? Lahat tayo patas-patas sa harap ng Diyos. Ang Diyos ang huhusga sa atin. Kaganda nga ng buhay ni Jesus Naparito siya para sa akin. Bakit? Ako yung makasalanan. At maliwanag yan sa Biblia. Kanya naparito sapagkat tayo yung makasalanan. Napakaliwanag yan kay Mateo. Ako yung naparito para sa mga makasalanan. Katulad ng ang magagamot ay para sa may kapinsanan. Bakit ko babaguhin yun? Sabihin ko, hindi. Ito, balikan natin sa pagwawakas ang talinhaga. At least, there was a man who dialogues with the owner. Huwag muna po. I'll try. Pero sa talinhagang ito, balikan natin. Kanino ba ito? Sa pinuno? Sa bansa? O sa balana? Everyone. Sa tutulang eminence. Para sa lahat. Sa lahat, no? It pertains to all of us, especially we started it from ourselves. God has shown His kindness, His understanding, His patience with us. You know, He's giving us a chance. He is a listening God. Pero lahat po yan may hangganan. Sa panahon na ito, i-apply natin yung nangyayari ngayon. God is trying to awaken us na it's never too late to change. Pwede pa rin po tayo magbago. Pwede pa rin natin magawa, i-prevent ang disaster. Hindi lang po ecological, nuclear, o ano man po. Yung disintegration ng pamilya, pwede po natin iwasan. Ibalik natin at maganda pa rin na ituloy natin ang pagsisimba. Let's respect our leaders, whether it's the government or the church. Kailangan po irespeto natin. Let's work together for the sake of the survival of our country. Hanggang sa susunod di po, tutuloy po namin yung another parable sa susunod na linggo with His Eminence, Gaudencio Cardinal Rosales, Archbishop Emeritus po ng Archdiocese of Manila.